Pag-usapan natin kung ano ang pactum commissorium. Alam niyo ba kung ano ito? Magtanong tayo. Nick, alin sa address? Impromptu questioning. Sige, dito ka. This is Nika. Ayan, magtanong tayo sa kanya kung alam ba niya kung ano ang pactum commissorium. Nick, ano ba ang pactum commissorium? Para sa'yo. Harry Potter. Magic ni Harry Potter. Gray, Erika. Ano sa tingin mo ang pactum commissorium? Oh, no! Think lang, idea in mind. Alright, sige. Let us discuss the concept of pactum commissorium. Mahalagang maintindihan kung ano ang konsepto nito. Is this valid? Is this legal? Allowed ba ito ng batas? Let's have a legal chit-chat. Hi friends! So what is pactum commissorium? Ito ay isang kasunduan kung saan ang nagpapautang ay maaaring otomatikong makuha ang collateral kapag hindi siya nabayaran. So ano siya guys? Halimbawa, umutang ka kay Jose ng 20,000 pesos at sinanla mo o ginawa mong collateral ang iyong bahay at may pinirmahan kang dokumento na nagsasaad na pag hindi mo nabayaran ang principal obligation na 20,000 pesos, maaaring otomatikong malipat kay Jose ang pag-aari ng iyong bahay. Akalain mo yon? 20,000 lang ang hiniram mo at mawawalan ka na ng bahay pag hindi mo ito nabayaran. Eh di parang binenta mo na rin ang bahay mo sa halagang 20,000 pesos. Tandaan po na hindi ito basta-bastang pinapayagan ng ating batas. Bakit? Because it is against public policy. Sa katunayan, ayon sa Article 2088 of the Civil Code of the Philippines, bawal ang pactum commissorium. Ano ba ang sinasaad ng Article 2088? The creditor cannot appropriate the things given by way of pledge or mortgage or dispose of them. Any stipulation to the contrary is null and void. And according to the Supreme Court, these are the elements of pactum commissorium. That there is a property mortgaged, a way of security for the payment of the principal obligation, and there is a stipulation for automatic appropriation by the creditor of the thing mortgaged in case of non-payment of the principal obligation within the stipulated period. Kapag naman hindi automatic ang paglipat ng pag-aari ng bagay na isinanla, ibang usapan naman yan. Maaaring hindi ito mahulog sa konsepto ng pactum commissorium. Subalit, kung automatic ang paglipat ng pag-aari ng bagay na iyong isinanla ng walang tamang proseso, maaari itong ituring na pactum commissorium. So take note of the keywords: automatic appropriation, automatikong paglipat, automatikong pag-aari, o automatikong pag-aangkin ng bagay na ginawang collateral. Uulitin ko, ito ay ipinagbabawal ng batas. Ang mga ganitong kasunduan ay maaaring ituring na void o walang bisa dahil maaaring magsanhi ito ng abuse o kawalan ng patas na proseso. Moreover, it may lead to legal complications that may last for a long time. Kaya siguraduhin malinaw at sumusunod sa batas ang kasunduan sa utang at pagsasanla.